It's story time! So, happy Father's Day, everyone. So, isi-share ko lang yung feeling ng isang tao na walang ama. Or, I never experienced to have a father. No? Kasi, tayo naman, hindi lang naman siguro ako, kundi marami tayo na mga broken family. And I'm one of those. Dahil ako, personally, 3 years old pa lang ako, iniwanan na kami ng father ko. So it's sad kasi 'di ba? Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal ng tatay ko. Hindi ko na-feel yung pag-aaruga ng tatay ko. Siguro dahil kaya siguro ako mas attractive sa mga matatanda like kay Roberto, no? Kasi sa kanya ko nakikita yung love ng isang ama. You know, I feel the love of being a father, a husband, a best friend, and you know, as a person na talagang nag-care sa akin. So, hindi naman yan bago na talagang tayo, nakakaranas tayo na iiwanan tayo ng family natin, ng ating mga tatay. Pero sa akin kasi, nung nawala yung tatay ko, nung namatay siya way back 1990s, no? Nung namatay siya at pumunta kami sa lugar niya sa Bicol, kasi doon siya namatay sa una niya talagang asawa. Kasi ang mama ko parang pangalawang asawa na niya. Diba? So, yung relationship naman namin sa mga kapatid namin sa unang pamilya niya is really nice. Even until now, may communication kami, nagsama-sama kami, nagkikita-kita kami pag nasa Cavite kami. Dinadalaw nila ako, no, sa bahay ko, pumupunta sila. So, good relationship. Kaya yung namatay yung father ko, pumunta kami sa Bicol. That's my first time na nakarating ng Bicol because of that situation na nangyari. Pero, relate ka ba? Yun bang gusto mong umiyak dahil, syempre tatay mo, nandoon ka sa harapan ng kabaon niya, yung gusto mong umiyak, pero kahit anong pilit mo, hindi mo magagawa talaga na umiyak kasi wala ka may isip na memories, no? Wala ka may isip ba na good memories na nakasama mo siya, kahit yung memories man lang na nakasama mo yung tatay mo. So, hindi ko yun naranasan. Kaya nung namatay siya, hindi ko feel na kahit anong pilit kong iyak, hindi ko magagawang umiyak talaga. So, hindi ko naman pwedeng ipeki yung pag-iyak ko, di ba? Para lang sabihin na nalulungkot ako dahil namatay yung tatay ko. Of course, nalulungkot ako. So, sa tagal-tagal ng panahon, to put back the story, no? Naghiwalay ang mama ko during that time na 3 years old nga ako. Bumalik yung tatay ko sa unang asawa niya sa Bicol. So, nakarating ako that time sa Laguna kasi yung mga kapatid ng papa ko is nasa Laguna. So, napuntahan ko na yung Laguna, 5 years old pa lang ako. No? Doon namin nalaman na, yun nga, pinagtapat ng kapatid ng papa ko na yung tatay ko bumalik nga sa unang asawa. So, naramdaman ko yung sakit na naramdaman ng nanay ko nung nalaman niya. Pero wala kaming magagawa. Kasi nga, mas pinili ng tatay namin yun. No? And yun lang, na-share ko lang na being a broken family is masakit kung sa masakit. Pero proud ako sa nanay ko kasi lumaban talaga siya. Nilabanan niya, binuhay kaming mga anak niya. 7 kami na mga anak niya na binuhay niya. No? Nung nawala ang father namin. At maliliit pa kami, kaya nahirapan talaga yung nanay ko. And I'm so proud sa panganay namin kapatid na lalaki at saka yung pangatlo na kapatid namin lalaki kasi they are working hard para sa pamilya. Sila yung nagtayong ama para sa amin. Lalo na yung panganay namin, siya talaga lahat ang nagsakripisyo sa akin, particularly, lalo na sa pag-aaral ko, siya talaga lahat kasi we're so close, no? Kaya lang nawala na rin siya, kinuha na rin siya ni Lord. So, yun lang, no? Life is very wonderful. Kung ano man ang mga problema natin sa buhay, lumaban tayo. Dahil wala naman tayong magagawa kundi ang lumaban. Masarap ang mamuhay kahit manatiling positive sa anumang problema ang dumating sa buhay natin. And I'm proud dahil natagpuan ko yung tatay ko, asawa ko, at best friend ko sa buong buhay ko. And that's my husband. So proud of him. I love you, love. Thank you for loving me. Ganun lang.